Tila dinuduyan ang mga istanteng yan sa loob ng isang tindahan sa Tokyo, Japan. Ang ilang produkto nahulog sa sahig sa pagyanig. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Naitala ang epicenter sa Ibaraki Prefecture, malapit sa Tokyo. Hindi bababa sa 37 ang naiulat na sugatan. Sinusubukan pa namin alamin kung may Pilipinong nasugatan sa lindol. Bukas po, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel. Ayon sa Pag-asa, huling namataan sa layong 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon at pagpasok ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet. Ayon sa Pag-asa, posible ito maging isang super typhoon at palalakasin ng habagat. Binabantayan din ng Pag-asa isa pang bagyo na namataan sa layong 1,265 kilometers east ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok ito sa PAR. Sinusundan nito ang kilos ng bagyong Saudel, kaya ang sabi po ng Pag-asa, posible rin itong pumasok ng PAR pagkatapos ng bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo na binabantayan sa labas ng PAR, ang bagyong Gaynari na dating bagyong Neneng. Huli itong namataan sa layong 520 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Mababa naman ang chance nitong mag-re-entry sa PAR ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas ng hapon hanggang gabi. At may chance naman ng light to moderate rains sa Guimaras, Cebu, Negros Occidental at Bohol. Light to moderate rains din ang posibleng maranasan bukas sa Misamis Occidental, Cotabato, Bukidnon at Surigao del Sur. Mataas din ang chance ng ulanin bukas ang Metro Manila mula umaga hanggang gabi. Sa halip na proteksyon, perwisyo ang dulot ng isang flood control project sa Sablayan, Occidental Mindoro na nasira agad matapos ang isang taon lang. Bukod kasi sa baha, humalo sa ilog at mga palayan ang mga buhangin mula sa infrastruktura nang hindi umano tinapos ng kontraktor. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP. Kaya nga, Ivan, ang pakiramdam ng mga residenteng nakausap natin mula sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro ay binigo sila ng gobyerno. Ito nga'y matapos mawasak ang ilang flood control projects na ginawa sa bayan na ang purpose sana ay pigilan ng pagpasok ng tubig mula sa ilog sa kanilang barangay pero nasira at hindi natupad. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa malaking bahagi ng Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ngayong araw. Kaya kabado ang mga residente at mga opisyal ng barangay, lalo't may bagyo na namang posibleng magpatindi sa habagat. Lubog sa baha ang barangay noong isang linggo matapos mawasak ang flood control project na ito ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Wala ang project marker nito sa lugar. Sabi ng barangay, ang SunWest Corporation na umano'y kay dating Congressman Zaldico ang kontraktor ng proyekto. Mga kapuso, last week, August 18 at August 19, sa kasagsagan ho ng napakalakas at mataas na volume ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, bigla pong nahati sa gitna ang isang malaking bahagi ng flood control project na ito ng DPWH at aabot po sa 300 to 500 meters ang naputol, dahilan para mas lalo pong naapektuhan ng baha ang mga taga-barangay Tagumpay. Mga buhangin na pundasyon ng nasirang flood control project ang humalo sa tubig ng ilog at humalo sa ekta-ektaryang palayan. Ayon sa Barangay Tagumpay, sa tingin nila'y binigo sila ng pangako ng DPWH District Engineers noon na ito na ang magpapahinto ng baha sa kanila. Isang taon matapos maumpisahan ang proyekto noong 2025, nasira na ang ilang bahagi nito. Umabot naman po tayo sa punto ng 2026, taon 2026, yan na naman po ang naging problema. Nakita ho ninyo yung mga depekto nung ginawa nila dahil napag-iwanan na ho nila, hindi na kumpleto ng contractor yung project, ay lalong lumaki ho ang pinsala. Nang bumigay ang pundasyon ng flood control project, bumungad sa kanila ang tunay na kalidad ng materyales ng proyekto. Noong una kasi sila, may mga substandard na bakal din dyan. So nung ni-repair nila, mas maganda na yung ginawa. Ang kaso, naiwanan naman po nila, hindi na ituloy-tuloy ni SunWest, yun, nagsimula. Sino po nagsabing substandard? May nakita ho kasi kami dyan na mga maliliit na bakal. Kaya sabi namin, substandards pala. Kung hindi nagiba, ay hindi namin nakita. Pangamba ngayon ng mga residente,
paano na kung muling mag-uulan? Wala na kaming matatakbuhan, kundi talagang ang barangay proper po namin, baha na ho talaga yan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng SunWest Incorporated at DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. At Ivan, may isang oras mula doon sa Barangay Tagumpay. Narating po natin ngayon ang Barangay Claudio Salgado kung saan isa pa palang flood control project ang nawasak din itong habagat. Sa likuran ko yung river wall, makikita nyo, nahati po yan at nagkahiwa-hiwalay. Naging dahilan po ng matinding pagbaha sa barangay. At ngayon po, narito rin po yung ilang barangay officials na meron po silang hinahanap na kanilang kabarangay na inagos po ng ilog sa kasagsagan ng baha. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat, maraming salamat, JP Soriano. Ayon naman po kay Department of Public Works and Highways, patuloy ang pag-audit nila sa mga namamonitor na nasirang flood control projects. Pero titiyakin nilang aayusin ang mga ito. Sinibak sa pwesto ang hepe ng PNP Regional Highway Patrol Group NCR at 12 tauhan nito kasunod ng umanay komprontasyon sa pagitan nila at ng Bureau of Customs. Sa pahayag ng PNP Highway Patrol Group, nangyari yan sa gitna ng pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo sa Bulacan. Na-reassign na umano ang mga na-relieve na tauhan sa ibang department. Magsasagawa raw sila ng angkop na aksyon batay sa resulta ng investigasyon. Pero paliwanag ng Bureau of Customs, may isinagawang operasyon din ang HPG sa Bulacan na tinutugis ang isa umanong suspect pero napadpad ang tauhan ng HPG sa lokasyon kung saan isinasagawa ng BOC ang kanilang condemnation activity. Based on preliminary reports, while we were conducting that condemnation activity, allegedly the HPG had a separate operation in a different location. That operation led to the location where we were conducting the condemnation activity. Doon pumasok yung HPG, allegedly pursuing a suspect for arising from a different operation. We were legitimately performing our condemnation activity in that area. SideQuest maxing ang Kapuso Stars sa kani-kanilang fun trip across the globe. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. There's nothing she can do now that Shuvi is in New York. Enjoy sa kanyang US trip si Shuvi na slay sa simple yet gorge fit habang nag-ikot sa Big Apple. Sa kanyang post online, ibinahagi ng former PBB housemate ang ilang snaps ng kanyang trip na may caption na, "Just a girl, her eyes chocolate, in the city she once saw from afar." SideQuest maxing din si Kapuso artist Mikey Quintos na tila one with nature sa kanyang trip in South Africa kasama ang ilan sa GMA executives. Literal na wild ang trip ni Mikey na nakita in person ang ilang animals in the wild. Out and about din sina Bea Alonzo and Gabby Garcia na stunning sa kanilang trip sa China. Real-life postcards niya ang peg ng photos ni Bea, capturing her beauty at mismong ganda ng lugar. Make it fashion naman ang all-black fit ni Gabby na may little twist ng denim. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nakaangat na ba ang lahat? Ang sabi po kasi sa datos ng gobyerno, mas maraming Pilipino na ang nakaangon sa kahirapan kumpara ng nagdaang 2 taon. What you think, mga kapuso? Kayo ba naramdaman nyo na pumaldo kayo o nakaluwag-luwag na sa buhay? Ang sagot ay ilang kapuso sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kung datos ng gobyerno ang pagbabasehan, mas maraming Pilipino na ang nakaahon na umano sa kahirapan. Sabi nga nila, nakaaangat na. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, batay sa 2025 full-year poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa single-digit ang poverty rate sa Pilipinas sa 9.7% sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, sabi ng DepDev, sa kada 10 Pilipino, mas konti sa isa ang maituturing na mahirap. Sabi ng DepDev, pinakamababa ito sa kasaysayan. Noong 2024, nasa 15.5% ang poverty rate at 18.1% noong 2023. Ayon pa sa PSA, bumaba rin sa single-digit level sa unang pagkakataon ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino. Nasa 6.4% o katumbas ng halos 2 milyong mahihirap na pamilya.
Ito yung dami ng pamilyang Pilipino na hindi sapat ang kita para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at pagkain. Pero what you think? Paldo na nga ba ang mga Pinoy o medyo gipit pa? Hindi po. Kulang. Sobra. Tapos ang laki na rin ng mga bilihin ngayon. Nagtitipid na lang. Araw-araw ko nagtitrabaho, pumapasok. Sakto lang naman kasi kahit pa paano, may kinikita pa rin. Kulang pa rin yung sahod. Lalo lang ngayon tumataas na yung bilihin. Meron namang nagpapasalamat na kahit papano nasa maayos silang sitwasyon. Lang ako, nagpa-parking, kunting barya, okay na sa akin pero wala akong maibigay sa mga pamilya ko. Umangat din ako kasi may progress kunti. Kumikita din naman ako at saka may nakukunan ako ng kahit na kunting puhunan o kunting mamigay ko sa mga mga anak ko. Medyo huminga ng konti. Mga anak talaga, lahat sila may pinagtatrabawan. Yun. Hindi kumbaga sa malilit sila na lahat sagot ng magulang. Oo, na parang hindi. Mas okay siya ngayon. Angat lang ng konti. Yung dating ako kasi parang hindi na katulad ng dati. Sabi ng DepEd, ang pagbaba ng poverty rate ay dahil sa paglago ng ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 kasabay ng paglago ng ating gross domestic product. Yan umano ang sumalo sa pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Malaking bagay din sa mga mahihirap ang mga ayuda tulad ng 4P, social pension, kadiwa at tupad program ng DOLE. Pero sino nga ba ang itinuturing na mahirap? Sa ilalim ng Social Reform and Poverty Alleviation Act, sila yung mga nasa ibaba ng poverty threshold o yung kumikita ng 14,634 pesos kada buwan para sa pamilyang may 5 miyembro. Para sa Ibon Foundation, mali ang sukatan ng kahirapang ginamit ng gobyerno. Ang sinasabi lang niya, sa totoo lang, hindi sa nabawasan ng kahirapan, kundi nabawasan ang pumapasok dun sa 96 pesos or less a day. Pero yun nga, it matters how you measure poverty. Kung titignan natin halimbawa yung self-rated poverty ng SWS for 2025, sa parehong panahon na sakop ng PSA computation, mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, halos 14 or halos 15 milyong pamilyang Pilipino nagsabing mahirap sila. So para sa amin yung katotohanan siguro medyo mas malapit doon kaysa doon sa napakaliit na bilang ng kinikwenta na mahirap ng PSA. Dagdag pa ng grupo, delikado kung seseryosohin ng gobyerno ang ganitong sukatan dahil maganda mang pakinggan, pwede itong humantong sa pagpapabaya sa paglaan ng tamang pondo at suporta sa mga programa para sa mga mahihirap. Sa halip na harapin yung mas totoong kalagayan na ang dami-daming Pilipino na naghihirap, kulang ang trabaho, kulang ang kita, napipilit ang mga ibang bansa, imbis na harapin yung napakahalagang reforma sa agrikultura, Pilipinong industriya, at ibig mambatay ang serbisyo natin, magiging kampante sila at sabihin, all good naman pala, so business as usual. At delikado yon kasi kumbaga, kung binababahaan natin ang pamantayan para sa hindi maging mahirap, at kung sabihin natin matagumpay na tayo, pag netong resulta niyan, walang babaguhin sa mga patakaran na nagdudulot sa mas malawak at malayong na kahirapan. Walang mababago sa patakaran na nagpabagsak na agrikultura sa pinakamaliit sa kasaysayan ng bansa at sa manufaktura sa pinakamaliit sa 8 dekada at sa klase ng ekonomiya na sobrang kulang ang trabaho. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.